parts na ayaw natin. Yun. So, mag-uumpisa tayo. Hello? Hello. Ako si Art. Magandang hapon po. Ako si Dennis Reyes, si Ka Dennis Reyes. Dating political consultant, professional rallyista, dating youth leader, student activist, community organizer for more than 30 years. Ngayon retirado, nagpapares na lang dito sa isang maliit na parisan sa tabi ng Saklaan sa may likod ng SM San Lazaro. Okay. May parisan na. Alam ko yun. Ayan. Ayan. Professional na chismoso sa politika. Yan ang pareho tayo, para tayong chismoso, mahilig sa politika. Ako si RP, founder ng PWD Philippines, tsaka advocate for PWD rights. And former journalist. Yan. So, ano ba may expect nila? I ask the questions and you can answer. What can they expect sa atin dito pag sila? Well, at least, ang unang-una, maasahan nila sa atin yung at least our informed opinions regarding yung mga nangyayari ngayon sa lipunan sa ating bansa. Lalo na ngayon na maraming nangyayari, magulong-magulo, parang opinion lang din naman natin, katulad ng ibang tao, pagkakaiba lang, yung opinion natin na hubog ng ating karanasan bilang mga organisador at mga matagal nang nag-oobserba sa mga nangyayari sa ating bansa, na sa ating lipunan. And as far as mga pangyayari, napakadami na nangyayari. Ang bilis. Sobrang bilis ng palit ng pangyayari ng mga tulad yan. Tatlo na pala yung unahan ko na, tatlo na pala yung pangatlong impeachment request, complete na pala yung na-file. Totoo ba yun? Yeah. Well, yan unang-una, umaani si Sara ng mga atraso. Yan yung binabayaran nila, mga atraso nila nung panahong sila nakaupo ng 6 na taon. Ako, yan ang tingin ko Nung sila nakaupo ng 6 na taon, siyempre marami rin silang nasagasaan. Ngayong siya na, bumabawi lahat yan. Kaya if you look at the laundry list ng mga nag-file ng impeachment sa kanya, di ba? Yung unang-una, si Laila de Lima, puta, pinakulong nila yan, di ba? Yung mga Makabayan Black, di ba? Yung mga pinakulong nila Ang dami lang pinapatay noon, yung mga biktima ng tukhang nila noon. Lahat yan, nagbabalikan. 7 taon siya napakulong, di ba? Tapos wala pa yung tao. Sipin mo. Oo. Diba? Tapos lumalabas yung yung kaso pala sa kanya trumped up lang, hindi pala totoo, di ba? Medyo masakit yun 7 taon yung inagaw sa'yo sa buhay mo. So babawi yun. Now whether she deserves that or not, that's a different story altogether. I have an opinion about that, pero that's probably for another day. For another day. I heard that De Lima daw was going to be ombudsman. Is that true? Ano no? Gagawin daw ombudsman si De Lima? Narinig kong chismis yan na naglalabi siya for that. May mga naglalabi. Okay, hindi siya naglalabi. Narinig ko may mga naglalabi. Para sa kanya. It's something to think about. I personally don't agree. For one thing, because for all De Lima's skills, proven na De Lima is kahit papaano
may kinikilingan. Syempre. Alam Kaya- mo naman, kahit Well, naman, ako, ganyan. Kung ombudsman kasi parang hindi maganda yung may kinikilingan eh. ito, yan. Diba? I mean, how many ombudsman na nakita natin yung talagang neutral, yung impartial. Yun yung ano, yun ang importante because the ombudsman should be above politics eh. Kasi, 'di ba? Dapat yan yung ano yan yung tanod bayan eh, nagbabantay eh. So dapat beyond politics yan, dapat walang kinikilingan politika yan. Pero appointed yan eh. So may amo yan. May principle yan kahit ano sabihin. Well, yeah, pero 'di ba? Pero yun nga eh, ideally dapat wala eh. Ideally, yeah. Ideally dapat wala eh. Dapat wala. 'Di ba? Ang ano if kung meron akong gustong magandang maging ombudsman, ibalik nila si Karandang. Sino yung tinanggal? Yung tinanggal ni Digong. Ang pangalan Yun proven yun to be neutral. And that guy is fucking intelligent. Tangin ng talino nun. Abogado ba yun? Malamang. Oh, putangin pwede ka ba maging ombudsman na hindi ka abogado? O nga naman, ano. Kilala sa na-meet ko na yun, kilala sa legal circles yun si Karandang, na neutral, magaling yun. He should have been, no? Sa tingin mo ba itong administrasyon na to will be out to do the right thing? Sabi nila, no, chismis, no, BBM daw is trying to clean his family name. Kasi ang baho ng pangalan niya eh. Sino? Si BBM, the Marcoses, baho ang pangalan. And he's out to clean his time. It's a good... Ganito yan. Okay. Kay BBM, I could not be neutral about him eh. Siyempre. Ganito yan. Kahit ako. Hindi naman alaman nyo na ninong ko yung yumaong Renato Corona. Okay. And the thing is, nung i-impeach si Corona, si BBM lang ang tumindig for him. Kaya putang ina, magugunaw ang mundo, hindi ako bibitaw doon sa mama. Just for that. Yun. Kaya yun, medyo sarado isip ko doon. And looking at it, yung for all his faults, for all BBM's faults, coming from the previous administration. He looks so good. Oo. Talagang, alam mo yung standard natin, tank. Talagang hindi ba Duterte na lang, ganun na lang ang nangyari. Totoo naman yun eh. Totoo naman yung putang ina, di ba? Walang ang layo. Sobrang malayo. Malayong malayo. Maayos na maayos itong mama. And and the international community loves us. Mahal tayo ng international community, and that's important. Importante yun. Mahal nila tayo, and now medyo darling daw tayo, and they say good things about us. Importante yun. Yeah, because I mean, yung marami silang sinasabing masama raw ang nangyayari sa gobyerno ngayon. Ganyan. Puta, kung totoo yun, bakit walang nagrarally? Nagparally yung mga gago, puta, walang sumama. Di ba, mukha silang gago sa EDSA, nagrarally sila, tapos ano? Di ba, kung ano pinagsasabi ko. Naging 200. Ayoko nga pumunta. Pinakakuha mo ng 500. Bigyan mo sa akin yung 500 ko. Tangina, ako gusto kong pumunta doon sa EDSA para pagmumurahin lang sila, alaskahin lang yung mga putang inang yun eh. Di ba? Ano yun? Pwersa ng kasamaan at pwersa ng kadiliman, nagsama. Puta. Di ba? Asan ngayon yun? Tangina, nagtatago. Putang ina, bakla ang puta, ni wala siyang bayag para harapin yung mga pinagsasabi niya. And he ran. Nasa Dubai. Matagal na. Nasa Dubai. Puta, nagtatago saan? Doon sa mga pogo. What's the name? Lin daw? Eto, chismis lang ha. Yeah. Sa bahay doon ng Lin daw yung Lin Wei-sheng, yun ba yun? Yun. Yung asawa ni Roslyn na tamakbong congresswoman sa Quezon City. Ay, sabi niya hindi raw yun ang asawa niya. Bigla naman. Yung sinasabi niya, sabi ni Roslyn, hindi raw yung wanted na Lin Wei-sheng ang asawa niya.
May picture silang Ang dalawa eh. asawa niya si Jeffrey Lin. Hindi raw, ano yun, parang Fake news. mistaken identity lang, parang ganun. Pero yung Jeff Lin ba yun? Yun ang may Oo, mga Jeff bahay Lin. sa Dubai na pinambilid daw, chismis, sa pera ng Parmali. Sila yun eh. Oo. Isa pa, Yung dinala sa Dubai, yung pera ng Parmali. naalala mo yung Bombay na babae na nagising na lang daw siya one day, meron na daw Lexus sa garahe niya. Hindi rin niya alam para sa Tangina gusto ko nga matulog ng gano'n yung paggising. Ilang beses ako gumigising, naghahanap ako ng Lexus eh. Tingin ako sa baba, saan na Lexus ko? Hanapin ko. Swerte naman itong mga ito. Kapal ang mukha nila, naghihirap tayo nun. May sakit tayo nun, ninanakawan tayo. Pang-klase talaga. Ay, di ba tumatakbo yung congressman ngayon? District 5, Quezon City. Sino, si Roslyn? Oh! Hindi kalaban niya pa si PM Vargas. Si Vargas, ang kalaban niya. Kalaban niya. Doon na lang ako sa pinsan ko. Huwag lang sa kanya. Well, hindi. Pero in fairness, I saw yung mga... alisin natin yung issue ng Parmali. In fairness, maraming proyekto yung Roslyn. Nanliligaw ng boto eh. Pero puta, kahit ako, okay na yun, nanliligaw ng boto, libre paggamot. Puta, umiikot ang may roving clinic. May roving medical assistance every day. Every day? Yeah. Pera din natin yun. Pera ng ilang sobrang aktibo. Ang ganyan-ganyan, ang aktibo, ganyan. Mas active dyan, binili ko. Yung dito sa Maynila, yung Sam Versosa. Oo. Puta yun ang hayop. Bakit? Okay. Diba Normal yung namimigay ka ng relief goods, hindi ba? Sa mga tao, namimigay ka delata. Pinanginan to, Delimondo pinamimigay. Mahal yun. Mahal yun. Delimondo, mahal yun. Diba? Delimondo pinamimigay. Puta, ang pinamimigay, hindi relief goods, hindi mumurahin. Ang point niya is, namimigay ng corned beef. Ngayong Pasko, mamimigay hamon, spaghetti. Yung gano'n. Tapos, umiikot yung Isla Puting Bato, yung Parola, Baseco, yung mga squatters area. Look it up po, it's all over the internet. Talagang truck, bumabaha, ibinabagsak. At dinideliver, nagbabahay-bahay. Hindi ito yung tipong ipapatawag ka, bibigyan ng ticket, pumila kayo na para kayong mga hindi. Ito yung talagang sila yung nagde-deliver sa bahay ninyo. Sila yung nagpupunta. Sila yung... Alam mo, kinakamayan ka. Ramdam mo na hindi incidentally, hindi ang boto mo. Ramdam mo na tinaratrato kang tao. Tapos siya, ang gimmick nitong Sam Versosa, bibigyan ka ng hanap buhay. Ang problema, ang niya is, bilib ako dun sa bilib ako sa mama dun sa gusto niya na hindi ayaw niya ng kalabit penge. Ang binibigay niya, yung pagkakataon, magtrabaho ka, magkaroon ka ng hanap buhay para hindi ka hindi ka nanghihingi, hindi ka nakatanghod dun sa mga politiko. Ganon. No? Oo. That makes sense. And that, mananalo ba yan? Okay. That's a question. Okay. Ganito. Ihiwalay natin yung mga ginagawa niya ngayon sa kampanya. Okay. Yung question of panalo, winnability, I think malakas naman ang dating niya. However, ganito ang we have to remember that Isko Moreno is a juggernaut. Oo. Di ba? Isko is a juggernaut. Isko yan. Kahit si Hani Lacuna, takot yan. Hani Lacuna is incumbent. Oo. Okay? Dalawa agad na kalaban niya. Okay? Mabigat agad yan. Okay? Tapos siya yung odd man out. Diba? Babanggitin pa ba natin yung Michael Sy? Sino yun? Isa pa rin isa pa rin tumatakbo na ang vice mayor niya yung anak niya.
Take it for Legal what ba it's yun? worth. It's funny, pero Is that tanggalin na natin siya sa equation. Legal? Is that even Okay. legal? Ha? Is that even Puta, legal? isipin mo, ganun ka konti ang pwede mong kakampi, anak mo gagawin mo vice mayor. Medyo questionable na yun. Pero okay. Incumbent ang City Hall na kay Hani Lacuna. Yeah, definitely. Isko Top 10. Moreno is a juggernaut. Meron siyang, isko yan eh. Meron siyang dating artista, sikat yan. May makinarya yan. Presidente, may makinarya yan. Okay? Sam Versosa, baguha. Okay, malakas ang dating. Okay, namimigay, ano? Ano bagahe ni Sam Versosa? Diba? Bago siya. Baguhan siya. And mukhang ngayon pa lang, dahil baguhan siya, kung may makinarya, ngayon pa lang yung nagbe-build. Oo, ngayon pa lang. Okay, so the question there is, will he have enough time from day 1 to day until May 11, election day? That's a good point. Kasi parang konti ilang na araw yan. Okay? Ilang araw na lang yan. It starts in February, ang kampanya. Oo. Ano yan? Ang kampanya kasi, ako for me, by the time dumating ang araw ng kampanya, formality na lang yan. Dapat, before the campaign starts, alam mo na agad kung ano estado mo. May makinarya ka na, alam mo na kung ilan ang boto. Generally, alam mo dapat ilan ang boto mo. Kasi by the time dumating ang kampanya at hindi mo pa alam ilan ang boto mo, malamang talo ka. Huwag ka nang tumakbo. Gastos na lang yan on your part, di ba? So dapat you have to know where you are. So for me, question, mayaman ba yung Sam Versosa? Siya yung may-ari ng Maserati. Yung ano, yung pera. Oo. Pera. Yaman pala. Originally, siya yung nakakuha ng distributorship ng Ferrari, tapos ibinenta niya, tapos nakuha niya yung distributorship ng Maserati. Now he sold it, and yung proceeds of sale, yun ang pinamimigay niya sa Maynila. Sabi niya, he's giving back. And that's buying ang malupit doon. Ito yan, yeah, he's giving back. Alam mo bakit gaano ka bigat ang gaano ka confident yung mama? He's confident enough to know that if he loses, he knows he could earn all that money back. Of course legally. He will. That's legally. Legally, magaling eh. Ano yan eh, yun yung tipong taong puta, pag alam mo nang pagkaya mong kumita ng pera, hindi ka na takot maghirap, hindi ka takot kitain uli. So, I mean, doon ako bilib ako doon sa attitude ng mama. And then, bata pa yan eh. Bata pa. Boyfriend ni Rian Ramos? Rian Ramos. No. So, the guys, okay. Okay. So, okay. Ang problem niya, one is terms of machinery. So, yun yung unquantifiable, yun yung ginagawa siguro niya ngayon. Hani Lacuna is incumbent. Bagahe niya is it's about for me, tingin ko it's about image. It's about ate daw siya ng Maynila. Sige. Pero 'di ba, ganito kasi historically the Lacunas has always had enough voter to win the vice mayoralty. Okay, may baong boto ang mga Lacuna kahit before para maging vice mayor ng Manila. Hanggang dun lang. So, Hani is the first Lacuna to go beyond vice mayoralty. Okay? So, question. Nanalo na pala siya. Tama. Oo, di ba? Siya yung mayor eh. Okay. Question. Can she retain that seat? With Sam Versosa and remember, ang kolatilya nun is she won because ang perception is Isko handed it to her. Ang binigay ni Isko yung makinarya niya ng Maynila, ibinigay kay Hani.
para si Hani manalo. Yun ang perception. Okay? Pero ngayon, kukunin na ng may-ari yun. Okay. Okay. Doon tayo ngayon because ang lumalabas dito sa Maynila, talagang okay, ang congressman, ang incumbent congressman is with Hani. Everybody's okay, the congressmen are against Isko. Ang konsihal, hati. Merong kalahati sumama kay Isko, kalahati na kay Hani. How does it translate to votes? That's not a guarantee. Traditionally kasi, ang mga congressmen at ang mga konsihal, supposedly, dapat nagbibit-bit ng makinarya yan para makapagdagdag ng boto sa mayor. Okay. However, that might be true with Hani. Okay. How does that translate to Sam Versosa? The thing about Sam Versosa, siya, ngayon, incumbent siyang party list congressman, party list representative. So, maganda ang relationship niya with the other congressmen ng Manila. Oo. Kala sila. So, lumalabas, because ito, I'm not kung chismis, pero narinig, nagsalita si Hani sa mga kapitan ng Manila. Kung hindi nyo ako iboboto, iboto nyo lang si SV, wag lang si Isko. And somebody told me, SV pretty much said the same thing. Kung hindi nyo ako iboboto, iboto nyo si Mayora, wag lang si Isko. Okay? So, what does that tell us? Yung congressmen themselves are campaigning against Isko. Okay? What does that tell us? Doon sa mga nakaupo, may parang mabigat ang atraso ni Isko. Hindi ito simpleng dahil takot sila, dahil babalik na mayor, pero may bad blood. Parang, oo. Diba? May bad blood eh. Okay. Napagkakaisahan eh. Well, yeah, pero lumalabas kasi dun sa sa sinasabi ni, I heard it from Roland Valeriano in an interview. Ang point of contention nila was talagang ibinaon ni Isko ang Maynila sa utang. Isko borrowed more than 18 billion during the pandemic. Okay. Yung condominium. Not for pandemic relief. Okay, pero, remember, during the pandemic, si Isko naggawa ng mga projects, di ba? Yung condominium, mga ganyan-ganyan, which should not have been done in the middle of a pandemic. Totoo, yeah. Di ba? Ginawa niya yon kasi gumawa siya ng pera. Ng mga project, hindi pera, pero nag-showcase siya dahil tumatakbo siyang presidente. Oo pala, no panahon na yun. Well, we cannot say na gumawa siya ng pera because we have to prove that and it's something for the courts to prove. Pero sa atin, ang ano dyan is, ginawa niyang showcase yung mayoralship niya dahil tatakbo siyang presidente. Which is not, technically, which is not so bad, except it was done in the middle of pandemic. And now, people are paying for it. Doon sila galit na galit. Ngayon, walang proyekto Maynila kasi because of that. Because they cannot afford to have any projects ngayong wala ng pandemic. Kasi nga, umutang ng malaki si Isko during the pandemic. Ang point ni Roland is, bakit ang Quezon City, ang Makati, everywhere in NCR, walang LGU na nangutang? Ang ginamit ng LGU is yung IRA. Saka yung calamity fund. Internal Revenue Allotment. Oo. Sa buwis ng bayan. Oo. Diba? Which is another, okay. Which goes to another point na puta, yung national government nangutang na nangutang. Pero ang ayudang namigay ng ayuda, LGU, hindi ang national government. Di ba? Saan napunta yung inutang ng national government? Sa Parmali. Siguro sa Parmali. Siguro sa bahay ni, tinitiran ngayon ni Harry Roque.
Yan naman spekulasyon lang. Oo, yung gano'n. Pero yun yung sitwasyon sa Manila. Doon yung yun yung bagay na pumuputok ngayon sa Maynila. It's kaya pansin ito, another thing, how does that, yung kanina tanong ko, how does that translate to votes, di ba? Because historically, si Isko walang botong, hindi umaasa si Isko sa boto na bigay ng kanyang kapartido. Hindi rin nagbibitbit si Isko ng kapartido. Historically, Isko, okay, pag tumakbo si Isko, laban niya solo. Kanya-kanya yan. Bit-bit ni Isko, sarili niyang buntot. Kung katikat ka na Isko, magdala ka ng sarili mong boto. Oo, kasi hindi ka dadala ni Isko ng boto. Kaya pansinin mo sino mga konsyal niya ngayon. Dito sa District 5, ang konsyal niya si Mocha Uson, si Bong Alvarez. Teka. Si Chris Tagle. Konsehal si Mocha? Yeah, dito sa Maynila. Ay, hindi ko alam yan. Hindi ko alam yan. Wow. Ay, nalaman ko kasi yung Mocha Girls tumutugtog dito sa amin Kaya pala. Oo. Okay. I didn't know that. That woman is as a survivor. I didn't know that. She survived. Yeah, so alam ko parang ang sa ticket ni Isko, kalahati lang ang ticket nila para there is room for incumbents to be open. Yun ang wild dito sa Manila. Ang lahat ng tumakbo, ayaw, parang si Mayora lang ang complete slate. Si Sam Versosa, hindi siya talaga, wala, independent siya. Meron lang siya mga kasamang tumatakbong konsehal. Partido si Sam Versosa? Wala. Nagkaroon siya ng masamang experience with Partido Federal. Everybody had a bad experience with Partido Federal. Dito sa Manila. Parang presidente nga nila, malis na hold up siya. Parang ganon. Tapos puro mga yung mga nagpapakilalang leader ng Partido Federal, wala naman palang tao, yung mga ganon. Walang ota. Walang utaw. Ang mga leader si Grace Piatos, yan, mga leader niya. Walang utaw, walang kakilalang kapitan, wala kahit na ano. Na tao. Oo, puta. Ay, nako. Tangina bitbitan sarili tapos malakas pa manghingi. Parang gano'n. Parang yun nangyari kay Pacquiao, but that's another story. Na-hold up din yun si Pacquiao kaya natalo yun. Hindi hold up yung kay Pacquiao. Gahasa yun. Puking gahasa yun. Hindi hold up. Gahasa. Puta, ginahasa yun. Kaya nakakarma yung mga gumahasa kay Pacquiao. Ayun, nawala ng partido. Puta. Oo, nawalan nga ng partido. Pero kasi isa nakaupo pa yung isa sa mga rapist niya, nandyan nakaupo pa May committees pa puta, ang daming mababago composition yan. Ngayon mag-e-eleksyon. Hindi pa graduate. Maraming hindi makakabalik. No. Si Pacquiao babalik to senador mananalo yan. Babalik si Pacquiao na senador. Sure win yun. Sure win si Pacquiao. Puta, kung senador, hindi matatalo yun. Pag lang presidente. Ibang usapan yung presidente, parang mayor yan Ibang usapan yung local election sa karera. Sa karera. Yung karera ng yung senador o kaya konsehal, yung mga ganyan. Karera yan Kumbaga, parang karera ng kabayo yan. 1 to 8 yan. 1 to 6. Yung first 6, pasok. First. Oo, iba yung one-on-one boxing yun Yung boxing, puta, medyo madugo yun. Talagang patibayan ng dibdib yun. There can be only one. Maganda yung chismis kay Pacquiao. Parang nagbabalak pala dapat yan tumakbo sa Cebu. Local. Oo, gov. Nalala mo yun nangyari sa kanya sa General Santos, sa kalaban niya si Custodio? Darling Custodio. Darling, hindi mo siya nanalo dun kahit idol pa siya ni Darling, hindi pa rin siya nanalo Hindi kasi
Hindi, ano yan eh, like I said, yung local election, ibang usapan yan. Yung local election kasi, masinsil yan eh. Parang hindi to, yung sa Maynila, kay Sam Versosa, di ba? Yung kay Isko, tsaka kay Hani. Iba yung, kasi okay, the thing about it, people forget, ang local elections, mano-mano yan eh. Kasi binabahay-bahay mo yan. Tinatao-tao yan. Lahat ng patay, pupuntahan mo, parang ginagawa ng Matandang Binay dati. Nasa lahat ng patay, pinupuntahan. No? Because at the end of the day, tayo, ito yan, kung yung gusto nating magiging mayor natin o kapitan natin, yung local officials natin, parang kilala nating personal. Hindi ba? Kung hindi natin kilala personal, ang tanong, puta, sino ba yan? Ba't ko ba ibobote yan? May ganun tayong ugali. Oo naman, kahit ako. Pag ako nakamayan ng isang kahit pa paano, hindi ko makakalimutan yun. Oo, di ba? Tinawag pa ako sa pangalan ko. Yan. Kaya diyan yung mga tipong kung ano ka, yung mahilig ka mandiri na puta, di ba? Hindi ka mahilig magkamay, maghugas ka ng alcohol ng kamay, putang inatalo ka na. Oo. Di ba? Yung ganun. Makita ka lang isang beses na nagpunas ka ng kamay mo, yari ka. Yan yung mga tipong dapat, puta, kaya mong umupo sa kanto, makipag-inuman. Pag inalo ka ng tagay, inom ka. Walang Sige, thank you. Puta, tumatakbo ko, ganun, ang lakas ko niyan, uminom. Puta, nagkaroon ako ng barkada na walang ginawa, kundi sumabay lang sa akin. Agawin lang yung tagay sa kamay ko. Kasi alam niya, pagka napunta sa kamay ko yung baso, puta, iinumin ko yun. Puta, hindi ako tumatanggi sa tagay. Puta, inaagaw sa akin yun, yung tagay. Oo, bawal na sa'yo eh. Oo. Puta, by the time tumungtong kami ng entablado ng 8:00, 3 kaming lasing. Kasi po, siyempre, hindi naman lahat ng tagay kayang agawin sa akin. Dalawa na silang nangaagaw ng tagay, may lumulusot pa rin. So by the time tumuntong ako ng entablado ng 8:00 ng gabi, puta, 3 kaming lasing. Isang dami ng inikot naming inuman. Alang iya. Teka muna, sandali lang. Medyo we have to end here kasi 30 minutes at a time. Tapos ganyan ng mga chismis na matatanggap nyo. Medyo straight from the source and medyo yung iba from insider's perspective. So kung gusto nyo pa ng mas maraming chismis, yan. Like and subscribe. Diba? Next time naman, yun ang mga ang pagchichismisan natin, yung babaeng nawawala ang sarili sa dilim. Ako, ano yan, medyo, kilala ba natin yan? Mga kilala yan. Ako, ganda yan. O sige, we will not give away. Siguro in 2 or 3 days na mag-upload tayo ulit. Okay. Sige, okay, bye-bye for now. Okay. See you again. Sige, bye-bye. Bye.